Patawad. Kailangan kong gawin to bago ka makapanakit ng tao. Ayos ka lang ba? Oo. Bakit ka nandito? Hindi mo ba alam na delikado dito? Tingnan mo yan. Yan ang tatak ng kanyang teritoryo. Kahit ang mga mababangis na hayop, umiiwas pag nakita yan. Hindi ka ba tinuruan ng tatay mo tungkol dyan? Dapat hindi ko nalang pinansin ang ingay na ginawa mo. Ngayon, para magiging cargo de konsensya ko pa to. Wala na akong tatay. Wala na rin akong nanay. Namatay daw sila sa aksidente matapos akong ipanganak. Tsahin ko lamang ang nag-aalaga sa akin ngayon. Pasensya na. Wag. Maraming salamat sa ginawa mo. Ha? Anong gagawin mo dyan sa maliit na oso? Ano pa ba? Ha? Mamamatay din naman siya sa gutom. Sakali mong mabuhay siya, sigurado paglaki niya, mananakit din siya ng tao. Ah! Bakit? Aalagaan ko siya. Imposible. Hindi rin siya mapapalapit sa'yo. Kahit na! Bahala ka. Gon! Bakit ka ginabi? Hindi ba't Patawad. Tita Mito. Gon? Ano nangyari? Bakit may sugat ka? Kasi po, nadulas po ako kanina sa may gubat. Tita Mito! Hindi ka masusugatan ng ganyan kung nadulas ka lang. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, diyan ka matulog sa labas. Tama ka, Tita Mito. Nagsinungaling ako. Patawad! Kanina, noong nangangaso po ako, ay nakakita ako ng babying oso. Nung uhulihin ko na siya, kinalmot niya ako, kaya ako nasugatan. O sige, makakapasok ka na. Linisin muna natin yan bago ka kumain. Opo! Bata, hanggang kailan ka titigil dito? Malamang matagal. Kailangan mo palakasan ang pagtutulak. Sige, tulak. Ako nga pala si Kite. Isa akong hunter. Ano po yung hunter? Ang mundo ay puno ng misteryo. Ang hunter ay isang tao na naghahanap ng misteryo at ng iba pang mahalagang bagay na mahirap makamit. Teka, bakit ka pumunta dito? Hinahanap ko kasi ang aking master. Master? Oo. Sapagkat naibigay na sa akin ng aking master ang pinakahuli at pinakamahirap na pagsubok. Ang hanapin siya. Talaga? Hamak na mas mahirap yun kaysa ordinaryong panunugis. Hindi ba sinabi mong wala namang magulang mo? Oo. May alam ka ba tungkol sa iyong ama? Hindi to kinakwento sa akin ni Tita Mito eh. Anong kanyang pangalan? Jean Fricks ang pangalan ng aking ama. Gon, buhay pa rin ang iyong ama. Hindi ko lang nalalaman kung nasang bahagi siya ng mundo. Ang iyong ama, na si Jean Fricks, ang aking master. Isa siyang hunter. Hunter? Oo. Siya ang pinakamagaling na hunter sa buong mundo. Ano bang sinasabi mo, Gon? Gusto ko na pong malaman ngayon ang tungkol sa aking ama. Sabihin niyo na, Tita Mito. Ang tungkol sa iyong ama, isa siyang ordinaryong tao. Siya ang nagpapalakad ditong shop noon. Namatay siya bago ka isilang. Iyan lamang ang masasabi ko tungkol sa kanya. Pasensya ka na, Gon. Gusto ko lang naman maalis siya sa iyong isipan. Hindi ko kayang tapatan kung ano man ang magagawa para sa iyo ng iyong ama. Pero sa palagay ko, hindi pa ako nagkukulang.
Salamat at nauunawaan mo ako. Bakit kaya nagsisinungaling sa akin si Tita Mito? Pero, kung buhay talaga ang aking ama, bakit hindi niya ako binibisita? Siguro nga talagang pinabayaan na niya ako. Ha? Hindi ka po bukas ang shop. Pasensya na po. Nagmamadali po kasi ako eh. Gusto mo ba yan? Oo, kukunin ko siya. Mama, tatawad kung nahuli ako. Last si Con. Naku, meron ka palang customer. Pasensya, hindi kita napansin. Ayos lang. Kung tutuusin, ako dapat ang humingi ng tawad eh. Sa palagay ko, hindi ko dapat ginawa yun. Pero, nung makita ko siya, Magsisisi ka lang. Kung gusto mo yung sunugin, dapat noon pa. Bakit ngayon mo lang gagawin? Mama, natatakot ako. Dahil nagtatanong na si Gon tungkol sa kanyang ama. Baka ito lang simula ng kanyang pag-alis. Kung gusto mo talagang maging kanyang ina, dapat mong maintindihan na darating ang araw na siya ay mawawala sa'yo. Hindi mo yan mapipigilan. Kagaya nung nangyari sa kanya. Oo. Ang kislap sa kanyang mamamatay katulad ng sa kanyang ama. Hindi niya ito mapipigilan. oo, siya ang naging pinakamagaling na hunter. Higit sa lahat, ang hayop ay napapalapit sa isang tunay na hunter.